Nagsisimula ang anime sa isang batang babae na nagngangalang Mei na nagising mula sa isang masamang panaginip sa kanyang kama, kung saan naaalala niya ang pagtataksil ng kanyang mga kaibigan noong siya ay nasa paaralan. Pagkatapos noon ay naghanda na si Mei para pumasok sa paaralan. Dito natin napagtanto na kasama lang niya ang kanyang ina at magkasundo sila. Pagdating niya sa paaralan, tinutukso siya ng ilang mga babae, ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa oras na iyon, sabi ni Mei, 16 years old na siya at walang kaibigan at syempre wala siyang boyfriend. Isa pa, kahit may mga kaibigan siya noon, lagi siyang sinasaktan ng mga ito, kaya hindi niya kailangan ng kaibigan. Samantala, nakita natin ang dalawang lalaki. Ang isa sa kanila ay pinangalanang Yamato at sabi niya siya ang pinakasikat na lalaki sa paaralan. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na Nakanishi tungkol sa kanyang pakikipag-date sa isang babae noong nakaraang gabi, ngunit nagulat ang kanyang kaibigan na hindi siya interesado sa alinman sa mga babae. Sa sandaling iyon, dumating ang isang kaklase na nagngangalang Asami, binati si Yamato at umalis, iniwan ang kanyang kaibigan na bigo at puno ng inggit. Gayunpaman, habang pinag-uusapan ni Nakanishi ang mga katangian ng mga batang babae na gusto niya, hindi niya sinasadyang natisod si Mei at napabagsak siya sa lupa, ngunit tumayo siya at umalis, kaya napukaw ang pag-usisa ni Yamato. Doon, kapag sinabihan siya ng kanyang kaibigan tungkol sa kanyang sarili, sinabi ng sikat na lalaki na interesado siya sa kanya. Pagkatapos nito, si Nakanishi ay naging isang malaking jerk, kaya't natapos niya ang paghila sa palda ni Mei habang naglalakad sa hagdan, kaya't lumapit si Yamato at pinagalitan siya. Ngunit pagkatapos ay sinipa siya ni Mei, at, sa sobrang sama ng loob, sinigawan niya ito na pabayaan siyang mag-isa, iniwan ang batang lalaki na nakahiga sa lupa sa sakit. Sa pagtatapos ng kabanata, nakipag-usap si Yamato kay Mei upang humingi ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanyang mga kaibigan, at napagtanto na hindi niya ito kasalanan, at si Mei ay humingi ng paumanhin sa kanya sa pagsipa sa kanya. Sinabi ng bata na interesado siya sa kanya, ngunit hindi siya pinansin ni Mei at umalis. Pagkaraan ng ilang oras pagkatapos pakainin ang pusa, nakilala ni Mei si Yamato doon at hiningi ang kanyang numero ng telepono, ngunit tumanggi siya, kaya isinulat niya ito sa isang piraso ng papel at ibinigay sa kanya, at ibinigay niya ito bilang kapalit. Binigyan niya siya ng benda sa kanyang sugat at umalis. Sa hapon, nagtatrabaho si Mei sa isang pastry shop, kung saan naglilingkod siya sa isang estranghero. Pagbalik sa bahay, tiningnan niya ang numero ng telepono ni Yamato, ngunit tumanggi sa tawag, kumbinsido na ipagkanulong niya siya tulad ng iba. Kinabukasan sa paaralan, hindi pinapansin ni Mei si Yamato, tinatanggihan siya kapag gusto niyang maging kaibigan, at ipinakita na mayroon lang siyang mga kontak sa bahay at trabaho sa kanyang telepono, muli na pinatunayan kay Yamato na hindi niya ito kailangan, kaibigan. Pagkatapos niyang umalis, dumating sina Nakanishi at Asami, imbitahan si Yamato sa karaoke, at umalis. Sa gabi, dumidilim na, at maagang natatapos ng trabaho si Mei kaysa sa karaniwan. Habang naglalakad siya, napansin niyang sinusundan siya ng lalaking pinagsilbihan niya noong nakaraang araw. Pumunta siya sa isang maliit na tindahan at sinubukang tawagan ang kanyang ina, ngunit kapag siya ay sa trabaho, napansin ni Mei na sinusundan niya siya dahil walang tugon, at ubiling tinawagan ni Mei si Yamato at nang sumagot siya. Walang pagdadalawang isip na lumapit sa kanya ang binata para iligtas siya. Pagdating niya, mahigit 30 minuto nang nasa labas ng tindahan ang lalaki, dahilan para maniwala siyang sinusundan sila ng lalaki. Sa sandaling iyon, inakbayan siya ni Yamato at lumabas ng tindahan kasama niya, sinabing mahal niya siya at hinalikan siya sa labi, na ikinagulat niya at pinalis ang lalaki. Pagkatapos ay makikita si Mei sa karaoke kasama ang kanyang mga kakin si Asami. Pagkatapos ay pumunta ang dalawang babae sa banyo, kung saan tinanong ni Asami si Mei kung mahal niya si Yamato at kung naghalikan sila, na sinagot ni Mei na ginawa nila ito. Kaya't sinabi sa kanya ni Asami ay pumasok sa banyo at gumawa ng mga hindi kasiya siyang komento tungkol sa mga katangian ni Asami, ngunit hindi niya ito pinapansin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Mei kay Asami na hinahangaan niya siya dahil hindi niya pinapansin ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, at sinabi sa kanya ni Asami na sanay na siyang pagtawanan mula pang batang lalaki na ay ipinagtanggol siya mula sa mga bully. Pagkatapos ay tinanong siya ni Mei kung gusto niya si Yamato, kung saan sumagot si Asami ng oo, ngunit hindi niya gusto ang likod nito,
nagkomento na hinalikan na ng lalaki ang lahat ng magagandang babae sa paaralan, maliban sa isang nagngangalang Arai, na ipinapalagay nila na kasama siya pag-ibig sa kanya, dahil siya ay masyadong kabahan upang halikan siya. Sa gabi, tinawagan ni Yamato si Mei upang anyayahan siya sa karaoke kinabukasan, ngunit sinabi niya sa kanya kung ano ang narinig niya sa mga bagay na sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, ngunit tinanggihan ito ng bata at sinabi sa kanya na ginagawa lang niya ang gusto niya, para lamang tanggihan ni Mei sa imbitasyon. Kinabukasan sa paaralan, pinapanood ni Mei si Arai, at iniisip kung mahal pa rin siya ni Yamato. Pagkatapos nito ay pumunta siya sa banyo, kung saan nahanap niya ang mga kaklapos ay sinabi, sa kanya na siya ay nagmamalasakit sa kanya, namumula siya sa sandaling iyon dumating si Asami, na nag-aalala rin sa kanya dahil sa sugat. Pagkatapos nito, nakatanggap si Nakanishi ng bola sa mukha habang siya ay nasa klase sa gym. Sa kabilang banda, sa infirmary, sinamahan ni Asami si Mei, kung saan napagtanto ni Asami na ginagamit ng kanyang kaklase ang Reg Along ibinigay sa kanya, na nagpapasaya sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay dumating ang mga problemadong kaklase, at nang muli nilang insultuhan ang mga babae, pumasok si Nakanishi upang ipagtanggol ang kanyang crush, ngunit nang magsimulang damyugo ang kanyang ilong habang pinag-uusapan ni. Pagkatapos, kinumbinsi ni Mei si Nakanishi na maging tapat tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Asami, kaya tumakbo ang bata upang maabutin siya at aminin na mahal niya ito. Nang maglaon, sumulat si Asami kay Mei na lalabas siya kasama si Nakanishi, at pinasalamatan siya ni Nakanishi. Sa gabi, si Yamato ay nasa karaoke, kung saan sinubukan siyang akitin ni Eri, gayunpaman nakita natin siyang umaalis sa lugar na mag-isa. Doon ay nakita niya may lasa ng fried chicken. Kinabukasan, dumating si Yamato sa lugar kung saan nakilala ni Mei ang kuting, kung saan binanggit niya na kailangan niyang gupitan ang kanyang buhok at tinanong ni Yamato kung maaari siyang sumama sa kanya at tinanggap niya ito. Late dumating si Mei sa lugar dahil hindi niya alam kung ano ang isusuot niya, dahil hindi siya sigurado kung date ba iyon o hindi. Ngunit nang dumating ang batang lalaki ay kinumpirma niya ito, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sinabi ni Nakanishi sa kanya kung ano ang ginawa niya para sa kanya at pinuri siya. Hindi nagtagal, isang babae ang lumapit upang tanungin ang batang lalaki kung gusto niyang maging bahagi ng isang ahensya ng pagmamold. Ngunit tumanggi siya at umalis kasama si Mei, ngunit nakaramdam siya ngayon ng kawalan ng katiyakan, kaya nilinaw ni Yamato na siya na ngayon ang kanyang kasintahan, at wala siyang dapat ipag-alala. At habang magkahawak kamay sila, nagulat si Mei na bumilis ang tibok ng puso niya gaya noong hinalikan siya nito. Sa sandaling iyon, nakatagpo sila ng ilang mga kaibigan mula sa Yamato, Eiko at Musashi, na nag-imbita sa kanila na maglaro ng bowling, at sa wakas ay tinanggap nila. Sa sandaling nasa lugar na iyon, si Mei ay napakahusay sa paglalaro, habang si Eiko ay pinupunan ng envy, hindi pinapansin ang sinabi ni Musashi, sinusubukang mapalapit sa kanya. Maya-maya, kinausap ni Eiko si Mei ng mag-isa at tinanong siya kung gusto niya si Yamato, ngunit hindi alam ni Mei kung ano ang sasabihin sa kanya, kaya sinabi sa kanya ni Eiko na hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pipiliin nito sa halip na isang taong nakarelasyon niya, kasama, at kung hindi niya gusto si Yamato, dapat niyang layuan siya. Pagkatapos nito, umalis si Mei at sinundan siya ni Yamato. Pagkatapos nito, naalala ni Eiko ang kanyang huling relasyon kung saan sinubukan niyang magustuhan siya ng kanyang nobyo. At si Yamato lang ang nakakita sa kanya na maganda nang hindi kinakailangang magsikap. Pagkatapos ay nakita natin na ang batang babae, sa isang sandali ng desperasyon, ay humiling kay Yamato na makipagtalik sa kanya upang ipakita sa kanya na gusto niya siya. Pagkatapos nito, sinabi niya na nawalan siya ng maraming timbang at ginawa niya ito para sa kanya. Kaya't hindi niya hahayaan na makuha siya ng isang tao nang hindi muna kailangang magsumikap. Kinalaunan sa araw na iyon, sa gitna ng ulan, nahanap ni Yamato si Mei sa lugar kung saan siya nag-aalaga ng pusa. Doon, dinala siya ni Yamato sa isang lugar upang ipakita sa kanya ang isang bagay. Ang lugar ay isang paaralan. Doon ay ipinakita niya sa kanya ang pag-aayos ng isang board na nasira noong siya ay mas bata. Sinabi niya sa kanya na sa kanyang paaralan ay karaniwan na ang pambubuli. Ngunit sa kabila ng pagiging sosyal na Hanyango at nailigtas dahil dyan, naging biktima ang isang kaibigan niya hanggang sa kinailangan niyang umalis sa paaralan, na pumuno sa kanya ng pagkabigo at kahihiyan.
At iniisip niya na siya ay isang masamang tao. Pero mas nakakagaan ang pakiramdam niya sa sinabi ni Mei. Sa sandaling iyon, tinanong ni Yamato si Mei kung maaari niya itong halikan at tinanggap niya ito. Pag-uwi, nagkomento si Yamato na gusto niya ang buhok ni Mei ng ganito, kaya nagpasya siyang huwag na itong gupitin. Kinaumagahan sa paaralan, binigyan ni Yamato ang kanyang kasintahan ng isang puss ears bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang batang lalaki na nagngangalang Heikawa ang nakipag-usap kay Yamato upang yayain itong lumabas upang kumain kasama nila ni Mei, dahil gusto niya itong makilala. At sinabi ni Yamato na tatanungin siya. Nang maglaon, nakilala ni Yamato si Mei sa isang pasilyo at sinabi niya sa kanya na sinaktan niya ang isang guro dahil sa pagtatangkang tanggalin niya ang kanyang puss ears. Dahil ito ay mahalaga sa kanya, Yamato ay lubos na nilibang sa pamamagitan ng iyon. Pero kapag sinabihan siya nito ng magagandang bagay, nahihiya siya. Kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa paglabas kasama ang kanyang kaklase at tinanggap ni Mei. Nasa date na, hindi masyadong nagsasalita si Mei. Kakain lang siya saglit. Ibinigay ni Heikawa ang kanyang numero ng telepono kay Mei at idinagdag niya ito. Ngunit nang ang batang lalaki ay naiwang mag-isa sa kanya at nagsimulang magsabi ng hindi naaangkop na mga bagay sa kanya tungkol sa pagpunta sa mga lalaki ng iba at maging masyadong malapit sa kanya, siya ay tumayo at umalis, ngunit hindi bago alisin ang kanyang pakikipag-ugnay sa cellphone. Nang dumating si Yamato, nagulat siya nang makitang wala na si Mei. Kaya, tinanong niya si Heikawa kung ano ang sinabi niya kay Mei, at nang marinig ang sinabi nito sa kanya, sinuntok siya ni Yamato sa mukha at pagkatapos ay sinabi sa kanya na wala siya sa kanyang liga. Kinagabihan, nakita ni Aiko ang kanyang sarili na nakikipag-usap kay Heikawa, ngunit nagsimula silang magtalo nang sabihin sa kanya ng batang lalaki na siya ay dating mukhang isang baka, at malamang na hindi rin siya kaaya-aya ni Yamato. Sa sandaling iyon ay dumating si Mei upang magkomento sa kung gaano siya kasuklam-suklam, sa tingin ni Heikawa ay. Ngunit tinulak siya nito at umalis, naiwan siya sa sahig. Pagkatapos, kapag nagalit si Aiko sa kanya dahil sa ganoong pagkilos sa kanya, ipinaliwanag ni Mei na ayaw niyang makipag-away sa kanya, ngunit sinabi lang ni Aiko na ang mga ito ay bobo, lumayo sa kanya at iniwan siyang mag-isa. Nang maglaon, nagkita doon sina Mei at Yamato, napansin ni Mei na nasugatan ang kanyang kamay at naunawaan na ito ay mula sa tama na ibinigay niya kay Heikawa pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Yamato sa pagdaan nito sa kanya. Tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad, at pagkatapos ay tinanong niya kung talagang nakipagtalik siya, kasama si Aiko, na sinasabi ng bata na sinubukan, ngunit humingi ito ng tawad at nangakong hindi ito gagawin sa sinuman maliban sa kanya, pagkatapos ay namula si Mei at niyakap siya. Kinaumagahan, nakahanap ang mag-asawa ng isang inabandonang kuting, at labis na nag-aalala si Mei, ngunit nang subukang pakalmayan siya ni Yamato, nagalit siya dahil sa palagay niya ay wala itong pakialam. Nang maglaon, nasa bahay na, tinawagan ni Yamato si Mei upang humingi ng tulong, dahil inampun ng bata ang pusa ngunit hindi alam kung paano ito alagaan. Nang magaling na ang pusa, pinasalamatan ni Yamato si Mei para sa kanyang tulong, na napangiti siya. Kinabukasan sa paaralan, ipinakita ni Yamato sa kanyang mga kaklase ang kanyang bagong pusa, na pinangalanan niyang Kiro, na itim at hapon dahil sa kulay ng kanyang balahibo. Lahat ng mga kaklase ay natutuwa sa pusa, ngunit medyo malungkot si Mei. Makalipas ang ilang sandali, umuwi sina Mei at Yamato, doon ay humingi ng tawad si Mei kay Yamato sa pagpilit sa kanya na ampunan ang pusa, ngunit itinanggi niya ito, dahil masaya siya sa bagong miyembro ng kanyang pamilya. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Yamato si Mei sa kanyang bahay, na may ideya na dalhin niya ang kanyang pasang marshmallow para makilala nila ni Kiro ang isa't isa. Pagkaraan ng mga araw, dumating ang araw ng pagbisita, at dumating si Mei sa bahay ni Yamato, kung saan nakilala niya ang nakababatang kapatid na babae ng batang lalaki na nagngangalang Nagi na tinatrato si Mei sa isang pag-alit na paraan at isinara ang pinto sa kanilang mga mukha. Humingi ng tawad si Yamato ngunit sinabi ni Mei sa kanya na ayos lang. Pagdating sa loob ng bahay ay nakita namin na nagluluto ng cake si Nagi at pumasok ang mag-asawa sa kwarto ni Yamato. Pagdating sa kwarto ay magkakapatong sila sa isa't isa.
Sa kasamaang palad sa sandaling iyon ay pumasok si Nagi ay iniinsulto niya si Mei sa pag-atake sa kanyang kapatid at pinapunta siya ni Yamato sa kanyang silid dahil sa ayaw niyang humingi ng tawad sa kanya dahil ito ay isang pagkakamali. Sa sandaling iyon ay sinabi ni Yamato sa kanyang kasintahan na ang kanyang kapatid na babae ay kumikilos ng ganito sa loob ng isang taon. Doon ay nakita natin si Nagi sa kanyang silid kung saan naaalala niya ang dahilan ng lahat ng ito. Tila may isang grupo ng mga batang babae na bumisita sa bahay ni Nagi dahil malaki ito at maluho at nakakakain sila ng masasarap na dessert na inihanda niya gayunpaman. Pakiramdam niya ay hindi siya kasama ng mga babae kahit na siya ay nasa kanyang sariling bahay hanggang sa minsan ay nagalit ang mga babae sa kanya dahil sa hindi nila pagbisita sa araw na iyon at ipaalam sa kanya na kung hindi sila makakapunta sa kanyang bahay ay walang saysay, sa pagpapanggap na kaibigan niya. Ang pangyayaring ito ay labis na nagpalungkot kay Nagi na tulad ni Mei ay hindi na niya iniisip ang pagkakaroon ng mga kaibigan at huminto pa sa pag-aaral. Nag-aalala si Yamato sa kanya ngunit maaari lamang niyang ibigay ang kanyang pangalan sa isang stuffed animal para samahan nito ang dalaga habang wala ito sa tabi nito. Bumalik sa silid ni Yamato, sinubukan ni Mei ang cake na ginawa ni Nagi at nagulat siya sa lasa nito. Sa sandaling iyon ay tinawagan ni Nakanishi si Yamato upang humingi ng pabor kaya't hiniling ng batang lalaki sa kanyang kasintahan na hintayin siya sandali habang siya ay bumalik. Pagkatapos nito ay tumungo si Mei sa silid ni Nagi upang ibalik ang kanyang pinalamanan na hayop at pasalamatan siya para sa cake. Sa ganitong paraan pinapasok siya ni Nagi sa kanyang silid at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga bagay na ginawa niya kaya napahanga si Mei. Ipinaliwanag ni Nagi na para sa mga dessert ay kailangan mo lamang gawin ang mga ito ng may pagmamahal at sundin ang mga tagubilin ngunit sinabi ni Mei sa kanya na kahit na sinubukan niya bago siya ay hindi magaling sa mga dessert na bolen tuna dahil nagtatrabaho siya sa paghahatid ng mga dessert kaya nag-aalok si Nagi na magpadala sa kanya ng isang madaling recipe upang maaari niyang subukan mong gawin ito. Pagkatapos nito, pinag-uusapan ng mga batang babae kung gaano kahirap magkaroon ng mga kaibigan, gayunpaman. Sinabi ni Mei kay Nagi na sigurado siyang makakahanap siya ng mga kaibigan tulad ng mayroon siya ngayon. Ngunit sa sandaling iyon, naalala ni Mei na iniwan niya ang mga pusa at tumakbo upang makita ang mga ito. Ngunit ang mga pusa ay natutulog na nagpapagaan sa kanya. Ilang sandali pa, nang bumalik si Yamato sa kanyang silid, nalaman niyang ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang kasintahan ay natutulog ng magkasama tulad ng mga pusa, na ikinalito ng bata pati na rin ang kanyang pakiramdam ng labis na kasiyahan. Makalipas ang ilang oras makikita natin ang isang napakagandang babae sa isang photoshoot, kung saan sa likod ng kamera ay nagkomento sila na kailangan nila ng isang lalaking modelo. Sa kabilang banda, nakikita namin sina Mei at Yamato sa hideout ng mga pusa sa school doon. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Mei ng mensahe mula kay Nagi, na nagpapakitang idinagdag niya siya sa kanyang mga kontak at dahil dito, malamang na tinuturing niya itong kaibigan. Doon, tinanong siya ni Yamato kung may gusto siyang gawin sa kanya mamaya, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay abala, tulad ng susunod na araw, ngunit naiintindihan niya. Nang maglaon, sa panahon ng klase, natanggap ni Mei ang recipe ni Nagi at naaalala ang sandali na nagpalitan sila ng mga numero para sa ideya na pahusayin ni Mei ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Pagkatapos ng klase, sinamahan ni Yamato si Mei sa daan patungo sa kanyang bahay, at pagdating niya doon, kinakabahan siyang nagsimulang maghurno ng cookies, kahit na siya ay nag-ambala ng kanyang ina, na nagparamdam sa kanya ng higit na kaba, ngunit hinihikayat din siyang subukan. Kinabukasan sa paaralan, nakita natin ang isang batang babae na nagngangalang Mego na dumating. Pagkatapos Nakanishi na tumatakbo patungo kay Yamato upang ibigay sa kanya ang balita na may isang sikat na modelo na dumating upang mag-aral sa kanyang paaralan. Siya, nang makita si Yamato, ay binati siya, at pagkatapos ay nilapitan ng iba pang mga estudyante na interesado dito. Nang maglaon, paglabas ng paaralan, nakilala ni Yamato si Mego. Tinanong niya ito kung mayroon siyang kapareha, dahil sa tingin niya ay napakagwapo nito at interesadong maging kasintahan, ngunit marahas niyang tinanggihan siya. Sinabi sa kanya na hindi siya interesado sa mga batang babae na iniisip lamang ang tungkol sa hitsura, at pagkatapos ay umalis kasama si Mei, na ikinamangha ni Mego. Kinabukasan sa paaralan, humingi ng tawad si Mego kay Yamato para sa pag-uusap nila kahapon, at humingi rin ito ng tawad sa pagiging matigas sa kanya,
Pagkatapos ay nag-propose ang babae na maging magkaibigan silang lahat at tinanggap nila. Nang hapong iyon, habang pauwi, tila medyo nab-alisa si Yamato na hindi nagseselos si Mei sa interaksyon nila ni Mego. Ngunit mabilis niyang nakalimutan iyon at hinawakan ang kamay nito. Kinaumagahan sa paaralan, hiniling ni Asami kay Yamato na ipakita kay Mego ang mga silid-aralan, at gagawin niya ito bago niya mabati ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay sinimula ng lahat na banggitin kung gaano sila kaganda ng magkasama, na nagpaparamdam kay Mei na kahit papaano ay mali. Bumalik kasama si Yamato habang kinukuha si Mego, sinabi niya sa kanya na ang kanyang ahensya ng pagmumodel ay nangangailangan ng isang lalaking modelo, at pumayag si Yamato na umalis ay gusto lang siyang paboran. Nang maglaon, sa gabi, nakita natin na si Mei ay nakakagawa ng ilang cookies, gayunpaman ang mga ito ay medyo matigas at walang lasa, kaya kahit ang pusa ay ayaw kainin ang mga ito. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Yamato sa kanyang mga kaibigan na magiging modelo siya sa isang araw, at inanyayahan sila ni Mego na pumunta sa shoot. Bagamat medyo nahihiya si Yamato na makikita siya ng kanyang kasintahan na ginagawa yon. Gayun din, si Mei ay naglalakad pa uwi ng mag-isa dahil dinala ni Mego si Yamato sa isang pulong kasama ang mga may-ari ng ahensya. Dumating ang araw ng photoshoot at ang tema ay sila sa isang date kung saan ang mga modelo ay nagpo-pose ng mag-asawa, na nagparamdam kay Mei na hindi komportable hanggang sa tumutulo ang luha. Kinabukasan sa paaralan, pinuri siya ng mga kaklase ni Yamato sa kanyang hitsura sa magazine, ngunit tiniyak niya sa kanila na ito ay isang beses na bagay. Habang pinupuri siya ng mga lalaki sa kanyang hitsura, inamin ni Mei na napakagwapo ni Yamato, kaya nasasabik siya, at ipinapanukala niyang sabay na umuwi sa araw na iyon. Nang maglaon, tinipon ni Mego ang lahat upang ibalita na gusto ng ahensya ng permanenteng trabaho si Yamato, ngunit nag-aalangan siya tungkol dito, at nang tanungin ng bata si Mei tungkol sa kanyang opinyon, natutuwa siya na mayroon nitong pagkakataon. Kaya't tinanggap niya pagkatapos na ang grupo ay sabay na umalis sa paaralan, ngunit nagpasya si Mei na umuwi mag-isa. Kinabukasan sa paaralan, nakita ni Mei ang kanyang kasintahan na nakikipag-usap kay Mego mula sa malayo. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa trabaho. Pagkatapos ay lumapit ang ilang mga batang babae upang batiin siya, at nang umalis sila, pinuri ni Yamato si Mego para sa kanyang magandang saloobin sa kanyang mga tagahanga. Sa oras ng tanghalian, hiniling ni Yamato kay Mei na kumain ng tanghalian kasama niya. Kaya umakyat sila sa bubong para magkaroon ng privacy, ngunit habang sinusubukang abutin ni Yamato ang isang bag na dala ni Mei, nagkaroon sila ng maikling intimate moment pagkatapos noon, binuksan ng bata ang bag at tinikman ang isa sa cookies sa loob, ipinakita si Mei, na hindi sila masama gaya ng iniisip niya. Sa pagtatapos ng mga klase, umalis si Yamato kasama si Mego upang magtrabaho, ngunit hindi bago sabihin kay Mei na padadalhan niya siya ng mensahe. Sa tren patungo sa trabaho, humingi ng paumanhin si Mego kay Yamato dahil sa matagal na paglayo nito kay Mei. Sa kabilang banda, sinubukan muli ni Mei na maghurno ng dessert. Habang paulit-ulit na sinusuri ang kanyang cellphone, umaasang makikita ang mensahe ng kanyang nobyo. Siya naman ay sinasamahan si Mego sa kanyang bahay at pumasok para sabay silang kumain dahil may natira itong pagkain para sa kanya. Pagdating sa loob, kumain sila, habang sinasabi ni Mego sa bata ang higit pang mga detalye tungkol sa kanyang buhay. Tila, siya ay nabubuhay mag-isa, nagtatrabaho, nag-aaral, at nagluluto para sa kanyang sarili, na humahanga kay Yamato, ngunit si Mego ay nakaramdam ng kalungkutan, kaya't hiniling niya kay Yamato na kumain ng hapunan kasama niya sa mga araw na huli silang umalis sa trabaho, at tinanggap niya ito. Pagbalik sa bahay ni Mei, sa wakas ay natanggap ng dalaga ang pinakahihintay na mensahe mula sa kanyang kasintahan at kumalma. Lumipas ang mga araw at nakita namin na si Yamato ay gumugugol ng maraming oras kasama si Mego salamat sa kanilang trabaho, at lumilitaw silang magkasama ng maraming beses sa mga larawan ng magazine, at sa isa sa kanila, ang batang lalaki ay hindi suot ang pulse earrings na ibinabahagi niya sa kanyang kasintahan. Isang araw sa silid-aralan, kapansin-pansing nalulungkot si Mei, at sa paglabas niya ng silid-aralan, narinig niyang binanggit ng ilang batang babae na nakita nilang umalis si Yamato sa bahay ni Mego, na ikinatigilan niya. Sa sandaling iyon, dumating si Asami upang anyayahan siyang kumain kasama niya, at si Aiko, gayunpaman,
napansin niyang umiiyak si Mei. Pero sabi niya walang mali. Sa sandaling iyon, nagalit si Aiko at sinigawan siya. Kaya't sinampal siya ni Asami, at agad na humingi ng tawad kay Aiko, at pagkatapos kay Mei dahil sa hindi niya nagawang anuman nang malaman niyang masama ang pakiramdam niya, at sinabi sa kanya na maaari niyang sabihin sa kanya ang anumang bagay. Pinaiyak nito si Mei, kaya iyamakap sila. Pagkatapos nito, ipinagtapat ni Mei sa kanila kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Asami na normal ang pakiramdam ng ganito, at nangyayari pa ito sa kanya. Si Aiko, sa kabilang banda, ay nagsasabi sa kanya na ang pakiramdam na ito ay isang hadlang, ngunit na kapag nakatagpo ka ng mga hadlang ay dahil ikaw ay sumusulong, pagkatapos ay inirekomenda niya na ipakita niya ang kanyang nararamdaman kay Yamato. Kasunod nito, nilapitan ni Mei ang kanyang nobyo, at sa gitna ng hallway, hinalikan niya ito sa labi. Habang naghahalikan sila, nagsisisi si Mei na hindi niya maipakita ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng mga salita at binanggit niya na gusto niyang si Yamato ang mag-isa. Pagkatapos ng halik, umalis si Mei na lumuluha ang mga mata, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasintahan upang hilingin sa kanila na maglakad ng magkasama pauwi sa araw na iyon. Sa hapon, habang sila ay naglalakad, huminto sila sa isang park, kung saan sila nakaupo upang mag-usap doon. Nabanggit ni Yamato kay Mei na itutuloy niya ang pagiging isang modelo, dahil akala niya ay mukhang gwapo ito sa paggawa noon. Iminungkahi niya na bigyan siya ng isa pang halik tulad ng dati, ngunit sinabi sa kanya ni Mei na huwag masyadong lumapit, dahil hindi siya komportable. Nakakaabala ito kay Yamato, na nagsabi sa kanya na hindi niya kailangang sabihin yun sa ganoong paraan, at pagkatapos ay umalis, na ikinalulungkot niyang sinabi ito. Sa bahay, tinanong siya ng kanyang ina kung kumusta siya kasama ang kanyang kasintahan, at nadismaya si Mei at pumunta sa kanyang silid, naiwan ang kanyang ina na nagulat sa kanyang saloobin. Gayon din, sa kanyang silid, si Mei ay nagdamdam sa kanyang sarili, para sa pagkilos na tulad nito, na binanggit na dapat itong kontrolin. Kinabukasan, mukhang magulo si Mei, ngunit sinabing ayos lang siya doon. Binigyan siya ni Asami ng mahiwagang keychain mula sa Landland = Disneyland at binanggit niya na ibinigay niya iyon kay Yamato para magkatugma sila. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala ni Mei si Mego, na pinupuri ang kanyang keychain at binanggit na tiyak na mayroon si Yamato, at gumawa sila ng isang napaka-cute na mag-asawa. Dahil dito, iniisip ni Mei na dapat niyang baliwalain ang mga chismis, gayunpaman. Makalipas ang ilang sandali, nakikinig siya kung paano sa isang magazine, inamin ni Mego na in love siya sa kapwa niya modelo, at inaakala ng lahat na si Yamato iyon. Dahil sa lahat ng ito, maagang umalis ng paaralan si Mei, at hindi niya alam kung ano ang gagawin, at gusto niyang mapag-isa para makapag-isip. Napagtanto ang lahat ng ito, ipinatawag ni Eiko si Yamato upang pag-usapan ito, at ipinapaunawa sa kanya na hindi okay ang pakiramdam ni Mei sa buong sitwasyong iyon. Kaya tumakbo si Yamato para hanapin siya. Dumating si Mei sa trabaho, ayaw umuwi dahil mag-aalala ang kanyang ina sa pag-alis ng maaga sa klase gayunpaman. Huminto si Yamato sa kanyang bahay at nagtatanong tungkol sa kanya, kaya malamang napansin ng kanyang ina na may nangyari. Sa trabaho ni Mei, may dumating na medyo kakaibang batang lalaki. Nagulat siya nang makita niya ang land keychain niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ito ng pilit at hiniling ni Mei sa kanya na palayain siya. Kaya nalungkot ang bata, ngunit hiniling pa rin sa kanya na ibigay sa kanya ang keychain, dahil ito ay isang limited edition. Ngunit sa pag-alala na ito ay isang bagay na dapat niyang ibahagi kay Yamato, tumanggi si Mei at humingi ng tawad ang bata sa kanya at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Kai at sinabi sa kanya na magsisimula siyang mag-aral sa kanyang paaralan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos umalis sa trabaho, huminto si Mei sa gitna ng kalye at puno ng nakalilitong damdamin, nagsimula siyang umiyak at sa kasamaang palad, nabasag ang pulse eres sa sandaling iyon ay nag-freeze si Mei. Sa sandaling iyon ay dumating si Yamato, na agad na humingi ng tawad at si Mei ay nagsimulang humingi ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali noong mga araw na iyon, ngunit si Yamato ang sisihin sa lahat at muling humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, naghahanda si Mei na kunin ang kanyang sirang pulse eres at ang kanyang kasintahan na umiiyak ay niyakap siya. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Yamato kay Mego na hindi niya itutuloy ang pagiging isang modelo, nagalit siya na sinayang niya ang kanyang talento para lamang sa isang babae, ngunit nilinaw ni Yamato na hindi lang siya isang babae, at hindi talaga siya interesado sa pagiging isang babae, isang modelo,
na nagpapalungkot kay Mego. Pagkatapos sa pasilyo, nakilala ni Mei sina Asami at Aiko, at tinanong nila siya kung okay lang siya, na kinumpirma ni Mei at pagkatapos ay nagpasalamat sa kanilang suporta. Kaya tinitiyak ng mga babae na lagi silang nandyan kapag kailangan niya sila. Sa sandaling iyon ay dumating si Mego, na nag-imbita kay Asami sa isang photoshoot para makilala niya ang isa pang sikat na modelo, ngunit tinanggihan siya ni Asami, dahil may date siya sa kanyang kasintahan. Kaya umalis si Mego para mag-imbita ng iba. Kaagad pagkatapos, kinuwestiyon ni Aiko ang ugali at komento ng dalaga na hindi niya pinansin si Mei, na nagpatibay kay Mei ng ideya na si Mego ay interesado sa kanyang kasintahan. Sa hapon, sinamahan ni Yamato ang kanyang kasintahan sa pagtatrabaho doon, sinabi niya rito na may gagawin siya doon, kaya hihintayin niya ito hanggang sa umalis ito sa trabaho. Makalipas ang ilang sandali, nakilala ng bata si Aiko at ang kanyang kapareha, na nag-imbita sa kanya sa karaoke, ngunit tumanggi siya dahil may plano siya sa kanyang kasintahan. Mating muli si Kai sa trabaho ni Mei, habang kailangang maghintay ng isang oras si Yamato para makaalis si Mei. Sa panaderia, sinabi ni Kai kay Mei ang tungkol sa spell ng keychain, na nagsasabing kung italin mo ang isang laso na may hiling sa singsing ng iyong keychain, at ang hiling ay kapareho ng sa iyong partner, ito ay magkakatotoo. Namula si Mei, kaya napansin ni Kai na may boyfriend na siya at sinabi sa kanya na interesado siya sa kanya. Pag-alis ng trabaho, hinahanap ni Yamato ang kanyang kasintahan. Humihingi siya ng paumanhin sa pagpapahintay sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na kinailangan niyang hintayin siya noong siya ay isang modelo, kaya ngayon ay pantay na sila. Pagdating sa bahay ni Mei, napagtanto niyang basa ang kamiseta ng kanyang kasintahan dahil sa pagkakalagay ng payong sa kanyang tagiliran, kaya niyaya niya itong pumasok sa kanyang bahay para patuyuan ang kanyang kamiseta. Pagdating sa loob ng bahay, pinasalamatan siya ni Yamato sa pag-aalaga ng kanyang bracelet, at pagkatapos ay binigyan siya ng regalo, na isang pares ng magkatugmang singsing para sa kanila. Nagpasalamat si Mei sa kanya ngunit sinabi sa kanya na kinakabahan siya, kaya niyakap siya ng kanyang kasintahan. Ngunit habang sila ay magkayakap, sinabi ng batang babae kay Yamato na gusto niya ang kanyang amoy, na labis na nagpakaba sa bata, at nawala ng balanse at nahulog sa kanya, gayunpaman. Nang malapit na silang makarating sa ikatlong base, dumating ang ina ni Mei kaya nagkunwaring tulog ang dalaga. Ilang sandali pa ay sabay na silang tatlo na naghahapunan. Sa hapunan, sinabi ni Yamato sa kanyang biyenan ang lahat ng mga dahilan kung bakit siya umiibig kay Mei, na isang tunay na batang babae na hindi pinapayagan ang kanyang sarili na maimpluwensyahan ng iba, ngunit mabait pa rin sa lahat, at sa palagay niya ito ay hindi kapanipaniwala. Masayang-masaya ang pakiramdam ng nanay ng dalaga dahil hindi lang siya nakakaintindi sa kanya kaya medyo naiiyak siya. Nang aalis na si Yamato, pinasalamatan siya ng kanyang kasintahan sa pagpapasaya sa kanyang ina, at pagkatapos ay niyakap siya. Kinabukasan sa paaralan, binati siya ng mga kaibigan ni Mei sa regalo ni Yamato. Sa sandaling iyon, dumaan si Mego, na tuluyang nawala ang ngiti nang makita si Mei, at napansin iyon ng kanyang matalik na kaibigan, na tinatawag na Momo. Maya-maya, habang iniisip ni Mei kung gaano siya kasaya sa kanyang bagong buhay, dumating si Kai na bumati kay Yamato, na nagulat nang malaman kung sino ito. Binati ng bata si Mei, at nagulat siya nang makitang boyfriend niya si Yamato, at saka umalis. Nang maglaon, habang naglalakad sila patungo sa trabaho ni Mei, ipinagtapat ni Yamato kay Mei na si Kai ang batang sinabi niya sa kanya noon. Ang kanyang matalik na kaibigan sa paaralan, na naging biktima ng pambubuli, gayunpaman, itinatampok niya na iba na ang hitsura niya sa sandaling iyon. Sinabi sa kanya ni Mei na gusto niya ang LAN, at tinanong siya ni Yamato kung paano niya nalaman iyon. Kaya't sinabi niya sa kanya na regular itong pumupunta sa kanyang pinagtatrabahuan. Nang nasa trabaho na, kinausap ni Mei si Kai na dumating para bumili. Doon, sinabi sa kanya ni Kai na plano niyang maghiganti sa kanyang mga nananakot, ngunit kinwestiyon ni Mei ang desisyong iyon, kaya ipinapalagay ni Kai na hindi siya nabuli. Ngunit inangkin niya ang kabaligtaran at muling pinatunayan na hindi niya mababago ang mga tao ng may puwersa. Pagkatapos ay binigyan siya ng regalo, ngunit umalis si Kai na medyo masama ang loob. Sa ibang pagkakataon sa paaralan, nakilala ni Kai ang isa sa kanyang mga nananakot. Ngunit nang subukan niyang komprontahin siya, tumakbo ang bata palayo, na ikinalito ni Kai at muling inisip ang sinabi sa kanya ni Mei.
Pagkatapos nito, nakita natin na nakilala ni Yamato si Kai at inamin sa kanya ng batang lalaki na siya ay umiibig din kay Mei, na iniiwan ang pangunahing tauhan. Pagkaraan ng mga araw, makikita natin si Yamato na nagsasaliksik sa mga silid ng hotel at nakarating na pupuntahan ni Mei, kaya nasa sabik si Nagi. Sinabi sa kanya na gusto niyang sumama sa kanila, ngunit sinabihan siya ng batang lalaki na hindi, dahil gusto niya itong maging alaala para sa kanilang dalawa. Sa kanila, iniwan ang kanyang kapatid na babae na bigo. Pagkatapos nito, makikita natin sina Mei at Asami sa bubong ng paaralan, kung saan nagulat si Asami na hindi sinabi ni Mei kahit kanino ang tungkol sa relasyon nila ni Yamato. Sa sandaling iyon ay dumating si Kai, kaya tinanong siya ni Asami kung sasabihin niya na may relasyon siya, ngunit binago niya ang paksa, nagtatanong kung mas gusto niyang pumunta sa LAN kasama ang mga kaibigan o kasama ang isang kapareha. Sinagot iyon ni Asami kasama ang mga kaibigan. Ngunit hindi alam ni Mei kung ano ang isasagot, ngunit inirerekomenda ni Kai na sumama sa isang kapareha. Sa sandaling iyon ay nakita natin na may nakikinig sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos, nakita natin si Mego, na patungo kay Kai, ngunit bago siya dumating, may ilang mga batang babae na hamarang sa kanya upang bigyan siya ng regalo mula sa LAN, dahil narinig nila na gusto niya ito gayunpaman, inalok ito ni Mego kay Kai, ngunit tinanggihan niya ito dahil siya ayaw niyang masaktan ang damdamin ng kanyang mga tagahanga. Kaya binigyan siya ni Mego ng 2 tiket sa LAN, at sinabi sa kanya na kung ayaw niya, maaari niyang itapon ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tinulungan ni Mego si Asami sa isang gawain, pagkatapos ay sinabihan siya na dapat silang mag-usap ng higit pa, at kapag naglalakad sila sa pasilyo, nakita ni Mego si Mei, kaya pumunta siya sa banyo kasama si Asami, naiwan si Mei ng mag-isa. Nang maglaon, hiniling ni Mego kay Yamato na makipag-usap sa kanya ng mag-isa saglit. Doon ay sinabi niya sa kanya na narinig niya sina Mei at Kai sa rooftop na nag-uusap tungkol sa pagpunta ng magkasama. Naalala tuloy ni Yamato nang ipagtapat sa kanya ni Kai na in love siya kay Mei, kaya naman insecure siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita natin si Momo, na nagsabi kay Mego na napansin niya ang maraming mood swings sa kanya nitong mga nakaraang araw, kaya nag-aalala siya tungkol sa kanya gayunpaman. Nagalit si Mego sa kanya at sinabihan siyang huwag makipagkulitan sa kanya. Pagkatapos, nakita natin si Mego sa ahensya, kung saan ipinakilala siya sa isang bagong modelo na nagngangalang Asami. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang dressing room, kung saan naaalala niya ang mga sandali ng kanyang nakaraan, kung saan sinabi sa kanya ng mga tao na siya ay pangit at masyadong matangkad. Nang maglaon, sa pag-alis ng paaralan, si Yamato ay tila masama ang loob, ngunit hindi maintindihan ni Mei kung bakit. Kinabukasan, kinausap ni Asami at Mego si Aiko. Ipinahayag ng modelo ang kanyang paghanga sa kanya dahil sa kung paano siya pamayat at ang plano ng dalaga na sumama sa pag-inom ng tsaa, ngunit nang lumapit si Mei at inanyayahan siya ng kanyang mga kaibigan na sumama sa kanila, ang paraan ng pagtingin ni Mego kay Mei ay sapat na nakakatakot para sa kanya, pagtanggi, na nagpangiti naman kay Mego. Naglalakad pa uwi sa hapon, naabutan ni Mei si Kai. Tinanong siya ng batang lalaki kung ayos lang siya, dahil mukhang malungkot siya. Sa sandaling iyon ay nagsimulang umiyak si Mei, kaya sinamahan siya ni Kai sandali upang bigyan siya ng mga salita ng pampatibay loob na nagpapagaan ng pakiramdam ni Mei. Kinabukasan, inanyayahan ni Mei si Yamato na sabay na umuwi mamaya. Nakita natin si Kai na naghihintay kay Mei sa labas ng kanyang trabaho, at kapag natapos niya si Mei ay sumama sa kanya. Doon, sinabi sa kanya ng batang lalaki na siya ay umiibig sa isang batang babae na nagpabago sa kanyang paraan ng pag-iisip, na nagtapos sa pag-amin na siya iyon, na nag-iwas kay Mei na freeze. Makalipas ang ilang oras makikita natin na may kumakalat na tsismis na magkasamang pupunta sina Mei at Kai, at habang humihingi ng tawad si Kai sa kanya dahil sa pag-imbita sa kanya at naging dahilan para sa kanya. Hindi makayanan ni Yamato ang kanyang galit, kaya hinarap niya ang mga ito gayunpaman, nagreklamo si Kai na masama ang pakiramdam ni Mei, at hindi man lang niya namalayan, kaya sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat sa kanya. Sa sandaling iyon, sinubukang tamaan ni Yamato ang bata, ngunit hinaranggan niya ito at sinuntok. Inamin ni Kai na sobrang sama ng loob niya sa kanya, ngunit wala rin siya sa kinaroroonan niya kung wala siya at humingi ng paumanhin sa pananakit sa kanya. Binanggit din niya na mahal niya si Mei, at kung plano niyang manatili dito, hinihiling niya na alagaan niya ito at pagkatapos ay umalis.
Pagkatapos nito, inamin ni Yamato na tama siya at humingi ng tawad si Mei sa hindi sinasadyang pananakit sa kanya. Pagkatapos ay inanyayahan ni Yamato si Mei na sumama sa kanya, at tinanggap niya ito. Kinaumagahan sa paaralan, binati ni Mei ang kanyang mga kaibigan, na ikinagulat nila pagkatapos nito, niyaya siya nitong lumabas sandali. Sa sandaling iyon, nakita natin si Megu na dumaan, na nagbigay ng kasuklam-suklam na titig kay Momo, na nagpapasama sa kanya, at napagtanto yun ng isa pang batang lalaki ng grupo. Maya-maya pa, nakita natin sina Yamato at Mei na nanananghalian sa bubong. Doon ay sinabi sa kanya ni Yamato na handa na siya para sa kanyang paglalakbay sa paglipag, na nagpakaba kay Mei kahit na masaya ang mag-asawa. Tapos nakita natin si Kai, na dinadala si Mego sa isang lugar para doon mag-usap mag-isa, nagtatalo silang dalawa. Dahil naniniwala si Kai na laban si Mego kay Mei, sinabihan siya ng batang lalaki na tumutok na lang sa kanyang trabaho, na nagpapasama sa kanya. Pagkatapos noon, nilapitan ni Megu sina Asami at Aiko para imbitahan sila sa isang fashion show. Gayunpaman, tinanggihan siya ng mga batang babae dahil kung hindi sila makakasama ni Mei ay ayaw nilang sumama, ngunit nagalit si Megu at sinubukan silang kumbansihin. Ikinagalit nito si Aiko, na nagreklamo sa kanya dahil sa pagtrato sa kanila tulad ng kanyang mga alagang hayop, at tinanong siya kung bakit siya nagsisikap na magustuhan siya ng mga ito. Sa sandaling iyon, naalala muli ni Mego ang nakaraan, kung saan makikita natin na kailangan niyang ganap na baguhin ang kanyang hitsura, upang tretuhin siya ng mga tao bilang isang tao. Maya-maya, nasa karaoke si Mego kasama ang isang grupo ng mga kaklase. Nang dumating si Momo, nang makita siya, nagalit si Mego, at sinabing hindi niya siya inimbitahan. Ito ay nakakapagod sa pasensya ng batang lalaki mula noon na nagsasabi sa kanya na ang lahat ay naruroon lamang dahil inimbitahan niya sila at sinabing magbabayad siya, ngunit walang sinuman doon ang may utang sa kanya. Umalis silang lahat pero bago umalis si Momo ay tinignan siya ni Mego na parang siya ang may kasalanan ng lahat. Tapos naiwan siyang mag-isa. Maya-maya, nakita natin si Mego na nagbabasa ng mga komento tungkol sa kanya sa isang chat room, at lahat sila ay kakilakilabot at kapag may isang lalaki na dumating upang sabihin sa kanya na dapat siyang pumasok sa shoot, wala na siya doon. Nakita natin si Mego na bumibili ng isang bangkos ng junk food sa isang convenience store, kung saan naabutan niya si Kai at medyo nag-aalala itong tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, naalala ni Mego ang sandali kung saan nagpasya siyang baguhin ang kanyang hitsura at kung paano kapag dumating siya ay mukhang iba. Lahat ay nagsimulang tretuhin siya ng mabuti gayunpaman, nakita natin na ang babae ay hindi talaga maganda sa pakiramdam. Sa kabilang banda, natapos na ni Mei ang pag-iimpake ng kanyang malita para sa paglalakbay kasama ang kanyang kasintahan, at pagkatapos ay nakita natin kung paano sila nagkikita sa istasyon ng tren. Sa ganitong paraan, nakarating sila sa land, kung saan sila ay nagsasaya sa mga atraksyon gayunpaman habang sila ay nagpapahinga. Nakita nilang lumapit si Nagi kasama si Daichai, ang kuya ng magkakapatid. Humingi ng paumanhin ang batang lalaki at nanatili si Nagi sa kanila, at bagaman hindi komportable si Yamato, hindi ito pinansin ni Mei. Bumalik kasama si Mego, nakakulong siya sa kanyang bahay, kumatok si Momo sa kanyang pintuan dahil wala itong alam tungkol sa kanya, ngunit sinigawan siya ni Mego na umalis, dahil hindi niya ito tunay na kaibigan. Pareho sa lahat. Sa gabi sa land, dumating ang mga bida sa silid ng hotel, kung saan doon nila pinatulog si Nagi, humiga ang mag-asawa sa sopa at nakatulog. Sa umaga, nagising si Mei na nalilito sa kama, ngunit tiniyak ng kanyang kasintahan na walang nangyari. Sa sandaling iyon ay tinawag nila si Yamato, at ito ay ahensya ni Mego, at tinawag nila siya dahil wala silang alam tungkol sa kanya. Pagkatapos nito, makikita natin na iniiwan ni Yamato si Nagi kasama ang kanyang kasintahan, upang tumakbo upang hanapin si Mego. Pagkatapos ay pumunta muli si Momo sa bahay ng modelo, ngunit hindi pa rin niya binubuksan ang pinto, iyon ay dumating si Yamato, at pagkatapos marinig siya, sigaw ni Mego na hindi siya lalabas. Sinabi sa kanila ng modelo na hindi niya kailangan ng mga kaibigan, dahil lagi kanilang pinagtaksilan. Ngunit sinabi ni Yamato sa kanya na minsan ay may kakilala siyang nag-iisip ng ganoon, ngunit hindi lahat ay ganoon, at kung mananatili siya roon, ipagkanulo ang mga taong nagmamahal sa kanya, pagkatapos ay humihingi ng tawad si Momo sa kanyang pagiging mahina, at hindi pananatili sa kanya.
Sa sandaling iyon, naalala ni Mego ang kanyang pagkabata, kung saan napagtanto niya na ang taong palaging nakikinig sa kanya at naniniwala sa kanya ay ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil dito, bumangon siya at binuksan ang pinto para yakapin siya, at mula sa ibaba ay masayang pinagmamasdan ni May na kakadating lang na mas magaling na ang kaklase niya ngayon. Pagkatapos nito, bumalik si Mego sa paaralan, ngunit, ang ilang mga kaklase, na pagod sa kanyang saloobin, ay kinuha ang kanyang mesa sa labas ng silid-aralan at naglagay ng mga pangit na mensahe dito. Pagkatapos, nang makita ito ni Asami, kinuha niya ang mesa ni Mego pabalik sa silid-aralan. Doon, nagkita ang dalawang babae, kung saan inaakala ni Mego na aalisin na niya ang kanyang upuan sa silid-aralan, ngunit tinitiyak ng ilang babae na kabaligtaran ang kanyang ginagawa. Kaya inamin ni Asami na hindi siya maaaring manatili na walang ginagawa kapag nakita niya iyon, kaya pinasalamatan siya ni Mego at ipinangako na hindi na siya muling kikilos ng ganoon. Nang maglaon, ginupit ni Mego ang kanyang buhok at bumalik sa trabaho, kung saan pinayuhan niya ang kanyang bagong kasamahan na huwag pansinin ang mga komento ng mga tao, at natupad niya ang kanyang pangarap na lumabas sa isang pabalat. Pagkaraan ng mga araw, sinabi sa kanya ng ina ni May na malapit na ang Summer Festival. Pagkaraan ng ilang oras, hinayaan siya ng amo ni May na umalis ng maaga para pumunta sa festival, kung saan dumating siya na nakasuot ng normal, hindi tulad ng kanyang mga kaibigan. Sa ganitong paraan, nagsasaya ang grupo sa perya, kumakain, naglalaro at nagmamasid, gayunpaman, medyo masama ang pakiramdam ni May dahil sa hindi maayos na pananamit. Sa gabi, nagpa siya ang grupo na umalis, dahil maaga silang dumating sa pista at pagod, gayunpaman, nang umuwi si May. Kinumbinsi siya ng kanyang ina na magbihis at lumabas muli para makita si Yamato sa ganitong paraan. Habang nagaganap ang fireworks show, tinulungan siya ng ina ni May na magbihis at nagpadala ng mensahe kay Yamato para makipagkita. Gayunpaman, sa kabila ng pagtakbo, dumating si May nang natapos na ang palabas, medyo magulo at pawisan, sa kabila noon, nasilaw si Yamato sa kanyang kagandahan. Doon, humihingi ng paumanhin si May sa pagpapalaki sa kanya para sa isang bagay na napakatanga. Ngunit lumakad lang siya sa kanya upang yakapin siya at sinabi sa kanya na ito ay hindi isang bagay na hanggal, at ito ay nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos nito, nakita natin na hindi na kailangang kumain ng mag-isa si Mego, dahil ngayon ay sinasamahan siya ng kanyang kaibigan, at sa kabilang banda, ang maliit na Nagi ay bumalik sa paaralan. Makalipas ang mga araw, sinasamahan ni Yamato si May sa pag-uwi, habang iniisip niya kung gaano niya ito kamahal, nang hindi alam kung paano ito ipapakita, pagdating nila sa bahay ni May. Hiniling sa kanya ng kanyang kasintahan na maglakad ng magkasama, na ginagawa nila, at ipinagtapat ng batang lalaki na malalaman niya ang nararamdaman niya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya, gayunpaman, may isang bagay na gusto niyang sabihin sa kanya. Kinabukasan sa paaralan, si May ay nakatanggap ng mensahe mula kay Yamato, na nagsasabing siya ay may sipon at hindi na makakapag-aral, kaya nag-alala si May at ang kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, masaya si Nagi na mag-isa ang kanyang kapatid, kaya inaalagaan siya at niyakap ng husto. Habang may klase, kinakabahan si May, kaya lumapit si Aiko para kumbansihin siyang puntahan ang boyfriend. Kaya't maagang umalis si May sa klase para maghanda ng bag na naglalaman ng lahat ng kailangan niya. Pagkatapos ay pumunta si May sa bahay ng kanyang kasintahan, medyo kinakabahan, at hindi siya sigurado kung dapat niya itong bisitahin, kaya nagpadala siya sa kanya ng isang mensahe upang tanungin siya. Nabasa ng kanyang kasintahan ang mensahe at naghahanda na maghanap ng face mask upang maiwasang mahawa siya, gayunpaman. Kinuha ni Nagi ang cellphone ng kapatid at tinawagan si May para sabihin sa kanya na ayaw siyang makita ni Yamato. Dahil dito, nagsimulang mag-isip si May ng maraming dahilan kung bakit maaaring magalit sa kanya ang kanyang nobyo. Dahil sa lahat ng ito, nagalit si Yamato sa kanyang kapatid. Dahil ayaw na niyang ibalik sa kanya ang kanyang cellphone, umaasa ang bata na hindi malungkot si May, ngunit labis siyang nag-aalala. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Asami si May upang matiyak na pinuntahan niya si Yamato, dahil kilala niya siya at alam niyang mag-aalangan siya, napagtanto na tama sila. Tiniyak sa kanya ng kanyang mga kaibigan na dapat niyang gawin ito, kung saan si Kai ang kumukuha ng telepono at kinukumbinsi siyang dumalaw.
Sa sandaling iyon, makikita natin na hindi talaga alam ni Mei kung dapat ba niyang ipilit o iwanan na lang ang mga bagay na dinala nito sa kanya sa labas ng kanyang bahay. Sa kabilang banda, si Yamato ay nakatanggap ng isang tawag at tuwang-tuwang kinuha ang cellphone, na iniisip na ito ay si Mei. Ngunit sa katotohanan, ito ay si Hayakawa, na, napakasaya, ay nagsabi sa kanya na mayroon na siyang kasintahan, at siya ay nagtatrabaho sa isang ang nasabing lugar ay ang pastry shop kung saan nagtatrabaho si Mei, kaya nagdududa si Yamato kung girlfriend niya ba ito o hindi. Dahil dito, mula sa kanyang higaan ay nagsimulang magwala ang bata. Ngunit nang bumangon siya upang hanapin si Mei, ay muli siyang inihiga ng kanyang kapatid na babae sa kama. Sa labas ng kanyang bahay, hindi na nagawang tumunog ni Mei ang bell, nang sandaling iyon ay may dumating na batang lalaki na may dalang mga bulaklak, doon para bisitahin si Nagi, dahil sa tingin niya ay may sakit siya dahil hindi siya pumasok sa klase. Gayunpaman, wala rin siyang lakas ng loob na mag-bell din. Binigyan siya ni Mei ng mga salita ng suporta at nag-doorbell ang bata. Nang buksan ni Nagi ang pinto si Yamato ay tumakas nang hindi siya nakikita gayunpaman. Pagdating ng bata sa panaderia, nakita niya na ibang babae ang girlfriend ni Hayakawa, at lumabas ang amo ni Mei at napagtanto niyang boyfriend siya ni Mei. Kaya sinabihan niya itong hintayin siya sa labas para bigyan siya ng regalo. Sa sandaling iyon ay dumating si Kai, na inabala ang ginang para hanapin ni Yamato. Si Mei sa wakas ay nagkita na ang mag-asawa at humingi ng paumanhin ang bata sa sinabi ng kanyang kapatid. Pero niyakap lang siya nito at pinatawad pagkatapos nito, upang ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Yamato na nagsasabing mahal niya siya sa ganitong paraan nagtatapos ang magandang anime na ito.